Hey people! Welcome back ulit sa ating channel! So ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga kagiliw-giliw na bagay na dapat nating malaman tungkol sa mga tamang pwesto ng money plant para tuloy-tuloy ang swerte at dire-diretso nating mapakinabangan ang benepisyong taglay nito. Alam naman nating lahat, ang money plant ay tanyag at kilala sa pagdadala ng pagiging positibo, kasaganaan at swerte sa lugar. Tulad ng bawat vaso na rin ang feng shui, ang mga halaman ng pera ay isang malakas na epekto sa kagalingang pambinansyal. Ang halaman na ito ay isa sa pinakamahusay na halaman na nagpapalakas din ng ating bahay sa pamamagitan ng pagsala nito sa hangin at pagdaragdag ng daloy ng oxygen. Kaya naman, narito ang mga tamang lokasyon, posisyon at pag-aalaga sa money plant para dire-diretso ang swerte. Una, ilagay ito malapit sa mga television, computer at wifi router o sa mga electronic gadgets. Ang halaman ng pera ay sumisipsip na mapanganib na radiation na nagmumula sa mga electronic gadgets na ginagamit natin sa bahay. Kaya naman iminumungkahi ng mga dalubhasa sa feng shui na maglagay ng halaman ng pera malapit sa mga kagamitang tulad nga ng television, computer or wifi router. Ikalawa, ilagay ito sa iyong silid-tulugan. Dahil ang halaman ng pera ay nakakatulong upang makayanan ng stress at pagkabalisa, lalo na kapag inilagay ito sa isang matilim na sulok. Ang paglalagay ng isang halaman ng pera sa silid-tulugan ay nakatutulong na maiwasan ang mga pagtatalo at pagalingin ang mga karamdaman sa pagtulog. Ang sunod, itanim natin ito o palaguin sa loob ng bahay. Ang napakahalagang benepisyo ng halaman ng pera ay nakakaakit ito ng kayamanan. Mula rito ang pangalan ng money plant. Tulad ng bawat vasto, pinipigilan nito ang negatibong enerhiya na lumilikha ng silid para sa positibong enerhiya naman. Iminumungkahi din ng mga eksperto ng vasto na ang pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa bahay ay makatutulong na alisin ang mga hadlang sa pananalapi at magdudulot ito ng kaunlaran at swerte. Sinasabing din na ang halaman ng pera ay tumutulong na magdala ng maraming mapagkukunan at inirekomenda na palaguin nga ito sa loob ng bahay. Sunod, ilagay ito sa north entrance. Kapag ang halaman ng pera ay inilagay sa hilagang pasukan, sinasabing nakakaakit ito ng bagong mapagkukunan ng kita at iba't ibang mga oportunidad sa karera at mga residente. Nagdadala din ito ng swerte sa loob ng bahay. Ang isa pang lokasyon na pwede mong lagyan ay ang direksyong timog silangan. Ang isang tips ng Vastu Shastra para sa mga halaman ng pera ay dapat silang matagpuan sa timog silangan na sulok ng iyong tahanan. Nakakatulong ito sa pag-akit ng kasaganaan at mapaalis ang negatibong enerhiya. Tulad ng bawat malawak na direksyon sa timog kanluran ay pag-aari ng Lord Ganesha at ang ito ang direksyon naman ni Planet Venus. Tinatanggal naman ni Lord Ganesha ang mga hadlang at si Venus naman ang nagdudulot naman ng yaman. Ang sunod, iwasan ang direksyon ng silangang kanluran. Ang halaman ng pera ay hindi dapat ilagay sa direksyong silangang kanluranin ng bahay o silid dahil nag-aanyaya ito ng gulo. Maaari itong humantong sa mga problemang pampinansyal o mga pagtatalo at magulo na sandali sa mga may asawa. Ang sunod, iwasan ang paglalagay ng halaman malapit sa mga pulang bagay. Iwasang maglagay ng halaman ng pera malapit sa anumang mga pulang kulay na bagay o sa mga pulang surface. Sa katunayan, ayon sa feng shui, iwasan ang paglalagay ng iyong halaman ng pera malapit sa kusina. Ang paglalagay ng iyong halaman ng malapit sa mga bagay na ito ay maaring mag-alis ng swerte at yaman na dala ng halaman ng pera. Sunod, gumamit ka ng isang green vase o isang blue na kulay na bote. Maaari ka makakuha ng higit na kayamanan sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa isang verding vase o isang asul na kulay na bote. Maaari mo ring gamitin ng isang nakamamanghang pagpipinta bilang isang backdrop upang palakasin ang daloy ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang isa pang lokasyon na pwede mong paglagyan, mas mainam na itanim ito sa malaking paso. Piliin mo man itong itanim sa isang vase o sa isang paso, siguraduhin lamang na makakakuha ka ng isang malalaking lalagyan para sa halaman na ito. Ito ay dahil ang mga halaman ng pera ay may posibilidad na lumago ng malago at hindi pantay-pantay sa iba't ibang direksyon. Next, panatilihin ang halaman sa mga partial shades. Iwasang mailantad ang halaman ng iyong pera ng direktang sikat ng araw.
dahil ang mga lugar na may bahagyang lilim ay ang pinakamuhusay para sa mga ito. Well, ayan po ang mga tamang pwesto na pwede nyo paglagyan sa ating money plant. Ngayon naman, bilang karagdagan, ito naman ang mga dapat mong gawin upang mapanatili mo naman ang swerteng hatid ng money plant. Tiyaking manatili sa mabuting kalusugan ang mga dahon nito at huwag hayaang matuyo or malanta. Huwag hayaang hawakan ng halaman ng sahig dahil maaari mong putulin at gupitin ang mga tangkay at dahon nito kung nalalanta or natutuyo na, ngunit tiyaking mapanatili ito ng maayos. Ang sunod, tanggalan ng kalat ang iyong tahanan. Napakahalaga ng pag-aalis ng kalat sa iyong bahay upang maiwasan ang anumang mga negatibong pagbara o pagkagambala sa daloy ng enerhiya. Tiyaking nakakapunta ka mula sa isang silid patungo sa silid nang hindi ka nahaharangan ng daanan at tiyakin na ang halaman ay may sapat na puwang at hindi hold up sa isang sulok. Next, mas berde, mas maganda. Ang isang halaman ng pera ay sumasagisag sa kayamanan at kung paano mo ito pangalagaan. Sa pangkalahatan ng berdeng mga dahon, mas mabuti ang iyong pananalapi. Sunod, suriin mo naman ang lupa nito. Tanongin ang iyong hardinero tungkol sa uri ng lupa na pinakamahusay na gumagana para sa iyong mga halaman ng pera kung hindi ka sigurado. Ang earthed ground ay isang sinasabing mabuti para sa mga halaman ng pera. Ang isa pang maaari mong gawin, panatilihin ang paggamit ng mga fertilizers sa isang minimum lamang. Kung taglamig, iminumungkahi na huwag gumamit ng anumang mga pataba para sa iyong halaman. Sa tag-init naman, maaari mong bigyan ang halaman ng isang ligidong feed na batay sa nitrate. Paminsan-minsan, ang mga homemade fertilizer ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian para sa iyong halaman ng pera. Gumawa ka din ng regular na pruning. Hindi mo kailangan lumampas sa tubig pagdating sa pag-aalaga ng halaman. Ang regular na pruning at pagprotekta lamang nito mula sa malupit na kondisyon ng panahon ay sapat na upang mapanatili ang mga dahon sa mabuting kalagayan. At ang last, pumili ka ng halaman na ang mga dahon ay hugis puso. Kapag namimili ka para sa isang halaman ng pera, tiyakin ang mga dahon ay hugis puso, nag-aakit ito ng kayamanan kasaganaan na nagpapalakas ng malusog na relasyon. Ngayon, narito naman ang ilang bagay na hindi mo naman dapat gawin sa money plant. Huwag mong hayaan na ang dahon ay mahawakan o sumayad sa lupa. Kung ang iyong lumalagong halaman ng pera ay hindi maayos, ang pruning ay napakahalaga. Siguraduhin na ang mga dahon o tangkay ng iyong halaman ng pera ay hindi nahuhulog sa lupa dahil ito ay tinuturing na lubos na hindi ka nais-nais. Pangalawa, huwag mong hayaang putulin ng iba ang iyong halaman ng pera. Huwag hayaan ng iba na putulin ang iyong halaman ng pera kabilang iyong kapitbahay, kaibigan o pamilya. Ang pagpayag sa kanila na putulin ito o gupitin ang mga dahon ay nangangahulugan ng pagbibigay ng iyong kayamanan sa isang tao ng libre. Kung gusto mo silang bigyan, ikaw mismo ang pumutol at ibigay mo sa kanila o ipangregalo mo sa kanila. So ayan, iyan lamang po ang ilan sa mga katotohanan tungkol sa mga halaman ng pera na makakatulong na akitin ang kayamanan at mapalabas ang negativity mula sa lugar. Naniniwala ka man sa feng shui or hindi, makakatulong ang mga tips na ito para mapanatili mong lumalago at malusog ang iyong halaman ng pera. So ayan lamang po, sana may natutunan kayo sa ating video nito. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell dyan.